At dahil umuulan ngayong araw, hindi na muna ako nagtinda ng lumpiang G. Dito na muna ako magtitinda sa tindahan ni mama. Tutulong-tulong na lang muna ako sa kanya. At dahil napakalamig ng panahon, mag-food trip at manunood na lang muna kami dito sa TV. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw, napakalamig talaga ng panahon. Paano ba naman hindi na huminto yung ulan? Ngayong araw, magtitinda pa naman sana ako ng lumpiang gulay. Kaso nga lang, wala daw pasok ngayong araw dahil merong bagyo. Kaya naman sabi ko, sige mag-i-stay na lang muna ako ngayon dito sa bahay. Hahanap na lang muna ako ng pwede kong gawin o hahanap ako ng pwede kong maitulong dito kay mama sa bahay. At dahil napakaaga kong nagising ngayon, pinakain ko na agad itong si Lucky. Mabsina ka na, Lucky. Pag ganitong umuulan talaga yung panahon, napakasarap pa talagang matulog. Kaya naman si Mama at si Alaysa, ayan, ang sarap-sarap talaga ng tulog nila. Chato talagang kikinisan, pa yung gamat na, oh. At mga ka-G, nandito na nga pala sa amin ulit si Sleeping Beauty. Ay, si Lola pala. Lahat nga ng kasama ko dito sa bahay napakasarap pa ng tulog. At ako, napakaaga kong nagising ngayon dahil siguro nasanay na talaga yung katawan ko. Nag-iisip nga ako dyan at nagtitingin-tingin ako ng pwede naming makain ni Alay sa pagkagising niya. Pero habang nag-iisip ako ng pwede naming maanmusal, meron akong naririnig na maliit na boses. Ang naririnig ko, meron lang palang batang bumibili. Akala ko ano na yung boses na yon. Tinatanong ko nga sa kanya kung anong bibilin niya dyan. Sabi niya sa akin kahit anong shampoo daw at isang posporo. Kaya naman binigyan ko siya netong Palmolive at binigyan ko siya netong posporo. Ang susunod ka namang customer, ang bibili niya daw Graham Ball. Kaya naman binuksan ko agad yung ref at kinuha ko dito yung mga Graham Balls. Mga ka-G, ito nga dapat yung idadagdag ko sa mga paninda ko ngayong araw. Bali bukas, lumpiang gulay at Shanghai at itong Graham Ball na yung mga ititinda ko. Matapos niyang bumili sa akin, naalala ko yung sinasabi sa akin ni mama na tuwing umaga daw pagka unang nakabenta ka, ipagpag mo daw yung pera na yun dito sa mga paninda mo. Hindi ko nga alam kung totoo yung sinasabi ni mama pero sinundan ko na lang dahil wala namang mawawala. At itong si Lucky, inilabas ko nga sa kulungan niya dahil nanggigigil ako sa kanya. At dahil tulog pa sila lahat dito sa bahay, siya na lang yung kinakausap ko ngayon. Tinatanong ko nga si Lucky dyan at sabi ko sa kanya, Lucky, paano pag hindi ka na binalikan ng amo mo? Tuluyan ka na talagang magiging ulirang pusa. Siguro ipapadala na lang kita sa bahay ampunan. Doon mas marami kang mga makakalarong kapwa mo pusa. At hindi nga ako pinapansin dyan ni Lucky. Sinasabi niya siguro sa akin dyan, ano kayang pinagsasabi ko? Pagkapasok ko nga sa loob ng bahay, naririnig ko na si Alaysang tumatawa. Kaya naman sabi ko sa kanya, tumayo ka na dyan at samahan mo ako bumili ng pandesal. Pero mukhang tinatamad pa siya pero talagang pinipilit ko siya dyan. Dahil sa mga moment na to, mag-8 o'clock na rin. Kaya naman ang pagkatayo ni Alaysa, sabi ko sa kanya mag-toothbrush na muna siya. At mabuti na nga lang talaga, nag-toothbrush nga rin siya agad. Matapos mag-toothbrush ni Alaysa, sumakay na nga rin kami agad dito sa Fortuner. Dito pala sa e-bike. Alam niyo mga ka-G, pag tayo nagka 4 wheels, pag tayo nagka-service na ng kotse, sa tingin ko hindi tayo mapipirmi sa bahay. Kasi ako mga ka-GG talaga ako sa mga adventure. Ang pangarap ko talagang buhay, yung parang buhay ng mga ongfam. Mamaya mga ka-G, ipapakita ko sa inyo yung mga ongfam. Ngayon, samahan nyo muna kami ni Alaysa dito sa baha. Samahan nyo kami sa pagbili ng pandesal. At kahit nga umuulan-ulan ngayon, isinama ko na si Alaysa. Naka-e-bike naman kami at malapit lang naman to mga ka-G. Hindi ko ba alam, bigla ako nag-crave ng pandesal na merong itlog na merong ketchup. Nung makabili na rin kami ng pandesal, umuwi na nga rin kami agad ni Alaysa at nagluto na ako ng payless. Joke lang mga ka-G, hindi pa pala payless yung iluluto ko, itlog na muna pala. Diyos ko, hindi ko napansin, lakas pala ng apoy ko, yung kawali umuusok na. Una ko na nga pala munang iniluto itong mga itlog. Matapos maluto ng itlog at kung saan ako nagluto ng itlog, doon na rin ako magluluto nitong payless. Nung nakakuha na ako ng tubig, naghanap na ako agad
agad kung saan nakalagay itong Payless, kaso nga lang mukhang wala, kaya homie na lang yung nakita ko. Pwede na rin tong importante, makahilop tayo ng mainit na sabaw. At habang hinihintay kong kumulo itong niluluto ko, gagawa ko ng Milo at gatas namin ni Eliza. Naisipan ko nga dito ko na lang isang cup sa malaking baso para hati na lang kami dito ni Eliza. At matapos ko tong lagyan ng mainit na tubig, minekos-mekos ko lang. Nung kumukulo na itong sabaw ng Payless, hinalo ko na nga rin agad yung seasoning nito. Mga ka-G, alam nyo ba, ngayon lang ako ulit makakatikim ng Payless. Sa tuwing gusto ko kasing kumain nito, pinagbabawalan ako ni mama. Dahil sabi niya sa akin hindi daw mabuti to sa katawan. Sa kalusugan, mga ka-G. Itong Milong sinangkap ko, nilagyan ko lang ito ng mga yelo. Ako kasi mga ka-G at si Eliza, napakahilig talaga namin dun sa mga drinks na merong yelo. Or kahit anong inumin, basta merong yelo, G na G kami dyan. At isa-isa ko na nga rin nilabas itong maiinit na pandesal. Nagpalaman na nga ako agad ng itlog at nilagyan ko to ng ketchup. At sabi ko kay Eliza dyan, sige habang kumakain tayo, manood tayo ng Ong Fam. Ito kasi talaga yung bonding namin ni Eliza. Dahil sa tuwing nanonood kami nito, feeling namin nagbabiyahe at parang nagta-travel na rin kami. At sakto pa naman dahil ako at si Eliza napakahilig talaga namin sa nature. At alam nyo ba mga ka-G, ang pangarap kong buhay kay mama at Eliza, yung parang malaong fam kami. Hindi naman eksaktong ganun na ganun, pero ang gusto ko nagta-travel kami, tapos kung saan kami datnan ng gabi, doon na kami matutulog. Kaya pagka nagka 4 wheels o kotse na tayo, siguradong marami akong maipapakita sa inyong iba't ibang lugar na mapupuntahan namin. Ang tinutukoy kong Ong Fam sa inyo mga ka-G, ayan, meron silang dalang ganyan na van, tapos dyan na sila matutulog. Bali, isa silang pamilya at lumilibot sila dito sa Pilipinas. Sobrang na-inspire ako sa mga to at natuwa din talaga ako kasi si Eliza talagang gustong gusto niya yung mga content nila. Kaya sabi ko kay Eliza, ngayong wala pa tayong service, manunood lang muna tayo kung saan sila pumupunta. Pero siguradong darating yung panahon at oras na kung saan sila pumupunta, Eliza, mapupuntahan din natin yon. At marami pa akong lugar na gustong mapuntahan natin na kasama ko kayong dalawa ni mama. Anong tawag sa kanila? Ong Fam! Dito na tayo kakain. Sabi natin mas patataros. Excited talaga ako na mangyari soon na yung mga content namin is more on travel. At syempre mga ka-G, ang una naming lilibutin nila mama at Eliza yung buong Pilipinas muna. Kaya G din tayo somewhere kasi yung nature talaga sobrang nakaka-relax yan. Tignan nyo mga ka-G, si Eliza nanonood pa lang pero talagang ang saya-saya niya na. What more pa kaya kung makapunta kami sa mga lugar na yan at si Eliza mismo maranasan niya yan. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit bukas ha. Bye-bye sa inyo mga ka-G!